98% of gun crimes are committed with loose firearms. The Robin Padilla law, which extinguished culpability and made it a bailable offense, has led to a surge of crime precisely because loose firearms is a bailable offense. Ang hinihingi ko sa Congress, i-repeal na ang Robin Padilla law at gawin ulit non-bailable ang loose firearms. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Biyahe ni VP Sara, Yusek Claire Castro bumuelta sa patutsada ng bise na dapat ding isa publiko ang mga gastos sa biyahe ng mga opisyal ng palasyo. Gapangan ng boto, magkapatid na Villar, Legarda at Estrada nililigawan daw ni Escudero para bumotong i-convict si VP Sara. Patay sa landslide, lalaki nakamotor sa Puerto Galera, patay matapos matabunan ng gumuhong lupa. Sinisi ni Interior Secretary John Vic Remulla ang tinaguriang Robin Padilla Law sa pagtaas ng krimen sa bansa. Kaya mungkahi ni Remulla gawing non-bailable offense sa pagkakaroon ng illegal na baril. Live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nangungun sa balita si mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, bakit naniniwala si Secretary Remulla na itong dahilan ng pagtaas ng krimen sa bansa? Jiggy, ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, 98% ng mga krimen na may kinalaman sa baril ay dahil sa loose firearms. Noon kasi ang possession of loose firearms ay isang non-bailable offense. RA 8294, binaba ang parusa rito at naging bailable ang illegal ito nga Robin Padilla Law dahil ang senador ang isa na kinabang sa batas. Nakonvict noon si Padilla nang mahulihan siya ng baril na hindi nakarehistro sa kanya. Sinabi rin ni Padilla noon na habang nakakulong siya ay nakipagpalitan siya ng sulat sa ilang senador tungkol sa panukalang batas. Ang panawagan ngayon ni Remulla, repasuhin ulit ang batas kaugnay ng mga iligal na armas. Gawing ding non-bailable offense ito para maiwasan ang krimeng dulot ng loose firearms o mga iligal na baril. Dapat daw ay may mas mabigat na parusa pag ginamit ng kanilang mga armas sa mabigat na krimen. Sinabi ito ni Remulla kasunod ng nangyaring pamamaril sa isang eskwelahan kahapon. Pakinggan natin ang pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla. The Robin Padilla law, which extinguished culpability and made it a bailable offense, has led to a surge of crime precisely because loose firearms is a bailable offense. Ipunto lang natin, Jiggy, na sa nakaraang dalawang insidente ng pamamaril sa mga eskwelahan. Jiggy? At just anong magiging pananagutan ng mga gun owners na nagamit yung kanilang baril dahil hindi nila ito naitago ng maayos? Jiggy, para asa ng batas, reckless imprudence tabang ang maaaring ikaso laban sa may-ari ng baril kapag nagamit ng ibang tao ang kanilang armas sa krimen. Naniniwala si Remulla na pantay-pantay dapat ang responsibilidad at pananagutan ng gumamit at nagmamay-ari ng baril. Pakinggan natin ang pahayag. I believe that gun owners should be penalized for the non-safekeeping of their guns. Ngayon, again, ulitin ko, ang liability ng owner ng gun ay para ka lang nagpahiram ng kotse at yung umiram ay nakasagasa. Reckless imprudence. At just meron bang pahayag si Senator Robin Padilla dito sa mungkahi ni Secretary Remulla? Jiggy, sang-ayon naman daw si Senator Robin Padilla sa mungkahi ni Remulla. Sa katunayan, tumutulong daw siya sa pagbuo ng panukalang batas para rito. Senador na amendahan ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
Isinusulong daw ni Padilla rito ang mas mabigat na parusa sa mga nagpapabaya sa kanilang mga armas. Mas mabigat din daw ang parusa kung ang nagpabaya ay empleyado ng gobyerno. Yan muna ang latest. Balik sa UJG. Yan ang ulat ni Jazz Paredes live mula sa Quezon City. Abot hanggang baywang ang baha sa ilang bayan sa Bataan, kaya naman ang ilang residente kailangan ng i-rescue. Live mula sa Hermosa, Bataan, nangungun sa balita si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang pagsagip sa mga naging biktima ng baha? Yes, Jiggy, kinailangang magsagawa ng rescue operation sa mga otoridad sa mga binahanga dito sa probinsya ng Bataan, particularly sa Mariveles kung saan abot bewang ang baha gaya na lamang sa barangay town site yung magdamag na buhos ng ulan dito sa lugar. Nagtulong-tulong na yung mga tauhan ng Mariveles DRRMO at PNP Maritime Group para sagipin ang mga residente. Dinala muna yung mga inilikas sa evacuation center. Hindi naman nalalayo yung sitwasyon dito sa bayan ng Hermosa kung saan hanggang bewang o minsan umaabot pa nga ng hanggang dibdib o lampas 5 talampakan ang lalim ng tubig. Kaya ang ilang residente kailangan pa rin mas galingan ang pagbalansa sa sinasakyang bangka, hawak ang kanilang payong na tinatawid ng baha habang bumubuhos naman ang malakas na ulan. Kahit kasi gustuhin na lamang daw nilang manatili sa kanilang mga bahay, kailangan pa rin nilang mamangka para mamalengke. Aabot sa 16 na barangay ang apektado ngayon ng pagbaha dito sa bayan ng Hermosa dahil lamang sa magdamag na ulan. Aminadong lokal na pamahalaan, Jiggy, mga kapatid, malaking hamon sa kanila yung sitwasyon lalo't mabilis talagang umapaw yung ilog sa lugar ng mga tubig na nanggagaling naman sa Pampanga at ibang bayan dito sa Bataan. Pakinggan natin ang pahayag ng Hermosa MDRRMO. Actually, yung ilog natin, regular naman na nagdi-desilt yan ng local government. Kaya nababawasan yung siltation niya. No? At saka talagang yung mga binabaha namin, mga below sea level yan eh. Catch basin kasi ang Hermosa. Kaya talagang taon-taon, nakapag-adapt na rin yung mga tao. Pinakamagandang solusyon, relocation. At Mon, kumusta yung lagay ng kalusugan ng mga kapatid natin dyan, lalo na yung lumulusong sa baha? Pati kayo, yung team mo, Mon, na ilang araw na nababad din sa tubig baha. Nako, yun na nga, Jiggy, no? Iyan ang pinakadinadaing talaga ng mga residente dito dahil halos magtatatlong linggo na raw sila na nakalubog sa bahat, walang ibang choice kundi lumusong. Kaya ang pinaka nirereklamo nila or pinakadinadaing nila technically ay yung pagkakaroon nga ng sakit sa balat gaya ng pasintabi sa mga kapatid natin, alipunga, no? Pagbabangka na kasi ang naging pansamantalang hanap buhay ng ilang tricycle driver dito. Kumikita nga kahit papano, kapalit naman daw nito ay yung mas lumalala nilang sakit sa balat. Kahit daw kasi ibabad sa mainit na tubig na may asin at buhusan talaga ng alcohol, hindi raw kinakaya ang halos 3 linggo ng exposure sa baha. Narito ang bahagi ng pahayag ng isa sa mga nakausap naming bangkero. Hirap po talaga kasi yung agos mabilis yung masyado. Ayun, napupuno nga po kami ng alipunga. Masakit to. Bakit? Lalo sa gabi. Makati po siya na masakit. Kung uupa po yung bahay, wala po kaming alipunga. At kay Jan, Mon, ay mag-ingat din. Pero itong LGU, nagpaabot na ba ng tulong sa mga residente? Well, meron namang mga binibigay na tulong, paunang tulong ang lokal na pamahalaan para sa mga apektadong residente. Pero alam mo, kahit sila, Jiggy, mga kapatid, aminadong namomroblema sa ganitong sitwasyon na mas tumatagal yung mga residenteng apektado ng pagbaha, dulot nga ng mga walang tigil na pag-ulan, gaya na lamang ng supply ng pagkain na maaaring maubos na raw sa mga susunod na araw. Although tiniyak naman ng Hermosa LGU na tuloy-tuloy ang pamamahagi nila ng mga relief packs sa mga apektadong residente. Yun nga lang, baka hindi raw ito ganoong tumagal dahil sa magtatatlong linggo ng sitwasyon. Narito muli ang pahayag mula sa Hermosa MDRRMO. Nakapag-request na kami sa DSWD, nakapag-provide na sila ng mga relief packs. Actually, paubos na rin. Meron ba namang fund yung local government, pero mauubos yan.
Jiggy, sa mga oras na ito, huminto na kahit papano yung pabugso-bugsong malakas na buhos ng ulan dito sa lugar, pero nananatiling mataas pa rin, no? At parang mas tumataas pa nga yung tubig dito sa may kalsada, sa may daungan dito sa bayan ng Hermosa. Kaya yung mga bangka na nakikita nyo, parang ginawa ng terminal itong bahaging ito malapit sa main road dahil dito na halos yung pinakamababang part niyan, pero halos nasa na kami, no? Talagang halos malapit na sa main road, kaya ganun kabilis kataas kaagad itong baha sa lugar. Umaasa sila na magsusubside dito bandang mga 3 to 4 days kung magpapatuloy pa rin daw ang mga pag-ulan. Pero kung sakaling huminto na gaya kahapon, around the whole day, maaari daw bumaba naman kaagad ang tubig sa lugar. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Nakikita natin, no, halos hanggang tuhod yung tubig dyan sa area mo. Pero yan yung pinakamababaw na binabanggit mo. Pero doon sa mga malalalim na area, mga hanggang gaano kalalim pa hanggang ngayon? Tama ka dyan, Jiggy. Ito na yung pinakamababaw, no? Almost hanggang tuhod kasi dito na nga lang pinakakakayanin ng bangka at para makababa yung kanilang mga pasahero. Pero doon sa looban, mahigit 1 kilometro pa yung layo niya, no? Maabot ng hanggang dibdib. Yung ibang araw sa mga mas mababang part ng barangay, lampas tao o more than 6 feet pa yung taas ng tubig. Kaya nga talagang hindi kakayanin kung lalakarin lang ito. Kaya walang choice sa mga residente kundi sumakay ng bangka na walang katiga, kaya pagalingan na lang talaga sa pagbalanse, Jiggy. At bago ka magpaalam mo, yung mismo kayo, kasi ilang araw ka nang galing kang La Union, galing kang Dinalupian kahapon, ngayon nasa Hermosa ka na. Kumusta kayo ng team dito sa mga paglusong nyo? Paano ang sistema nyo dyan? Yes, Jiggy, actually, sa tuwing kami lumulusong sa baha, ito na rin yung paalala ng mga otoridad, no, sa mga ganito. Kagaya namin na lumulusong sa ganitong klaseng baha, kailangan talaga right after maghugas talaga ng inyong mga paa, sabunin kung hanggat papaano. At talagang kailangan din uminom ng mga gamot kontra leptospirosis para na rin proteksyon sa ganitong klaseng exposure sa baha, no? Nakakalungkot lamang kasi syempre yung mga residente rito talagang araw-araw na ganito yung kanilang kalbaryo at sitwasyon. Kaya may available naman daw na mga gamot sa barangay o sa lokal na pamahalaan na pwedeng makuha ng mga residente. Pero again, kailangan pa rin talaga ng iba yung pag-iingat at paglilinis dahil kahit sabihin natin na ito, running water naman ito, Jiggy, no? Galing sa ilog naman itong kinatatayuan namin, pero still, may mga, hindi mo masabi na baka may mga mahalong basura o anuman pong mga mikrobyo sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Jiggy. Ingat pa rin, Mon. At yan po ulat ni Mon Gualvez live mula sa Hermosa, Bataan. Isang patay matapos matabunan ng gumong lupa sa Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Base sa investigasyon, napadaan na nakamotor na biktima sa barangay Sinandigan nang biglang gumuho ang bahagi ng bundok at bumagsak ang poste. Tulong-tulong ang mga residente sa pagsagip sa 34 anyos sa lalaki. Naisugod pa siya sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Sa Apalit, Pampanga naman, 2 patay matapos malunod sa baha. Edad 14 at 19 ang mga biktima. Patuloy investigasyon sa insidente. Susunod, Yusek Castro pumalag sa mga bumatiko sa pahayag niya tungkol sa school shooting. At halaga ng piso kontra dolyar muling sumadsad sa pinakamababa. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Bumuelta ang palasyo sa patutsada ni VP Sara kaugnay ng kanyang biyahe. Git ng bise dapating isa publiko mga gastos sa biyahe ng mga opisyal ng palasyo. Live mula sa TV5 Media Center nangungunan sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, saan ba nag-ugat itong issue sa biyahe ni VP Sara?
Jiggy, kagabi kasi meron tayong ilang mga kapatid sa media na humingi ng kumpirmasyon mula kay Undersecretary Claire Castro kung totoo ba na nabigyan ng travel authority si Vice President Sara Duterte para makabiyahe patungo sa Japan. Kinumpirma ito ni Yuse Castro at sinabi nga niya na oo, merong travel authority na in-issue ang Office of the President para kay VP Sara mula August 19 hanggang 24. Pero matapos niyan, naglabas ng pahayag itong si Vice President Sara Duterte na kino-call out yung ilan sa mga kapatid natin sa media na nagbalita nito dahil inaccurate daw ang report. Nag-cancel na daw kasi siya ng kanyang biyahe kaya wala ng travel authority na na-issue mula sa Office of the President na nag-aaproba sa pagbiyahe ng Vice Presidente. Tinawag din niya yung atensyon ng Malacanang dahil hindi nagustuhan ng Vice Presidente yung paglalabas ng detalye tungkol sa kanyang travel authority dahil nalalagay daw at risk yung security niya bilang isang Vice Presidente. Pero may tugon agad dyan through Viber message itong si Undersecretary Claire Castro. Kagabi pa lamang ito, Jiggy ang sinabi nga ni Yuse Castro, dapat daw paalalahanan itong si Vice Presidente Sara Duterte na bilang isang public official, importanteng maging transparent at malaman ng mga tao kung saan napupunta yung mga ginagastos. Dahil bagamat personal niyang biyahe yun, meron daw 7 million pesos na pondo mula sa gobyerno na nagagastos bilang pambayad sa kanyang security at yung ilan sa kanyang mga personnel. Pero hindi pa rin tumigil dyan yung palitan nila ng mga salita. Naglabas din ng pahayag si Vice President Sara Duterte bilang tugon naman sa pahayag na yan ni Yuse Castro. Ang sabi ng Vice, dahil nga dyan, inaasahan niya ang transparency at accountability sa kahit na anong ahensya ng gobyerno. Ibig daw sabihin, kung merong binigyan na travel authority, ang Office of the President sa kahit na sino pang opisyal ng gobyerno, including the President himself, dapat lang naman din na malaman daw ng publiko, ultimo yung mga travel expenses. Pero kanina sa press briefing, sinagot din yan ni Yuse Castro. Ang sabi niya, una sa lahat, hindi naman ang galing sa kanya yung impormasyon ng travel authority. Meron lang daw mga media organizations na humingi ng kumpirmasyon kung totoo yung mga nakuhang dokumento at kinumpirma niya na totoo. Pangalawa, hindi naman daw sinisingle out ang Vice President dahil ultimo daw ang Pangulo kapag may foreign trip, automatic na nagkakaroon ng press conference after para maipaalam sa mga tao kung ano ang kinahinatnan ng kanyang mga foreign trips. Pakinggan natin yung paliwanag ni Undersecretary Claire Castro. Hindi po namin sinisingle out. Kailangan po talaga natin dito transparency. So kung sino yung nagdidemand ng transparency, dapat maging transparent din siya sa kanyang mga activities. At patungkol sa budget, hindi rin po ito tinatago. Kompletong resibo, walang peke, walang ilyas. Maaari po itong makita. At ito naman po ay nai-report na rin po sa COA. Maricel, umalma ang grupo ng mga guro sa naging komento ng palasyo kaugnay sa nangyaring karahasan sa paaralan sa Zamboanga. Anong sagot dito na Malacanang? Jiggy, balikan muna natin kung ano nga yung pinag-ugatan nitong sagutan ng ilang mga organisasyon ng guro at ng Malacanang. Kahapon kasi nahingan ng reaksyon itong si Palace Press Officer Claire Castro tungkol dun sa nangyari na insidente sa isang paaralan sa Zamboanga. At nabanggit nga dito ni Yuse Castro yung malaking responsibilidad na kailangang gampanan ng mga guro. Pakinggan muna natin yung bahagi na yan na pahayag ni Yuse Castro. Nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Jiggy, hindi nagustuhan ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Party List itong naging pahayag na ito ni Yuse Castro. Ang tanong nila, bakit parang sila pa yung sinisisi, yung mga guru pa yung sinisisi sa mga insidenteng kagaya nito? Kung tutuusin, responsibilidad naman daw ng pamahalaan na tiyakin na may proteksyon yung ating mga mag-aaral. Pero alam mo, ang sabi dyan ni Undersecretary Claire Castro, dahil ang sinasabi nga ng ACT Party List Group at ng ilang mga guru, dapat mag-sorry si Yuse Castro dyan sa nangyari na yan. But so far, base doon sa paliwanag ni Yuse Castro kanina, wala naman siyang nakikitang dahilan para humingi ng paumanhin. Ang dapat pa nga daw na mag-sorry ay yung grupo at mga individual na nagbibigay ng ibang konteksto dito sa kanyang naunang pahayag. Ang sabi ni Yuse Castro,
hindi daw niya nilalahat ang mga guro. Ang ginawa daw niyang pahayag kahapon ay paalala lamang dahil meron daw talagang ilang guro na nakakalimot at hindi sumusunod dun sa ilang mga alituntunin. Bilang patunay, sa press briefing kanina, nagpakita pa siya ng ilang mga larawan na patunay na meron talagang mga teachers na pasaway. Kabilang dyan, yung picture ni President Bongbong Marcos na bumisita sa isang school sa Davao City kung saan ay nagsigaw ng mga negatibong komento yung ilan doon sa mga estudyante na nakakita sa Pangulo. Meron ding ipinakita na isang resibo, itong si Yuse Castro, kung saan yung isang guro naman ay nagtuturo ng negatibong termino na pantawag kay Pangulong Bongbong Marcos. So ang sabi nga ni Yuse Castro, nananatili daw yung kanyang mataas na paggalang sa mga guro dahil ang mismong nanay daw niya ay naging guro din ng isang public school, especially tinutukan daw nito yung high school. So again, hindi daw niya nilalahat pero dapat daw mag-sorry ay ang ACT Party List Group. Pakinggan natin ang sinabi ni Yuse Castro. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yung bigay ng maling konteksto sa ating sinabi. Dahil maraming nagsasabi na walang guro na nagturo ng mali at pinapaalalahanan ng muli na napakalaki po ng inyong role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. Jiggy, hindi pinalagpas ng Alliance of Concerned Teachers ang naging pahayag na yan ni Yuse Castro. Ang sinasabi ng ACT, ano daw ang point na hinighlight pa ni Yuse Castro itong ilang mga pasaway na teacher. Kung meron daw nakikita ng mga guro na hindi sumusunod sa alituntunin, ang dapat daw gawin ay imbestigahan at gawa ng aksyon para mapanagot kung meron mang kailangang papanagutin dito sa mga gurong ito. Hindi daw dapat dinadivert yung totoong issue at dapat ay tutukan kung ano ba talaga ang totoong issue sa nangyaring ito. Yan munang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Muling sumadsad sa pinakamababa ang halaga ng piso kontra dolyar. Pumalo ang palitan sa 61 pesos and 99 centavos ngayong araw. Pero nagsara ito sa 61 pesos and 81 centavos. Noong July 24, huling naitalang pinakamababang halaga ng piso na bumagsak sa 61 pesos at 84 centavos dahil ito sa muling pagsipa ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Susunod, Presiding Officer Escudero nanliligaw daw ng boto para makonvict si VP Sara at 3 bagyo sa loob at labas ng PAR patuloy na pinalalakas ang habagat. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Itinanggi ng Senate Impeachment Court na inimpluwensyahan ni Presiding Officer Chis Escudero ang ilang senator judges na bumoto para makonvict si VP Sara. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mian Los Baños. Mian, saan ba galing itong usap-usapang sinusulong ni Escudero na makonvict si VP Sara? Jiggy, base sa isang online article, di umano, may nangungumbinsi sa ilang senador na makabuo ng 16 na boto para nga makonvict itong si VP Sara Duterte. Hold on, sorry Jiggy, naririnig ko yung sarili ko. Hold on. Okay, so ayun, so base nga dyan sa online article na yan ay di umano kinukumbinsi ni Presiding Officer Chis Escudero ang ilang mga senador para nga makabuo ng 16 para makonvict si VP Sara Duterte doon sa kanyang impeachment trial. Di umano, ang nangungumbinsi ay si Presiding Officer na tinawanan daw ni Escudero nung siya ay tanungin ni Attorney Reggie Tunggol, ang spokesperson ng impeachment court, kaugnay niyan. Ang sabi nga raw ni Senator Escudero ay bakit pa siya tinatanong kaugnay ng mga bagay niya na hindi naman totoo. At sa ni Attorney Tunggol, hindi raw yan magagawa ni Senator Escudero, lalo na yung pamumulitika sa gitna ng abalang-abala daw si Senator Escudero dahil sa kanya mga officer ng impeachment trial. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Reggie Tunggol, ang spokesperson ng impeachment court.
That is totally untrue po, no? I asked the presiding officer, natawa lang siya. Sabi niya, talaga lang, tinatanong mo pa yan sa akin. So that is completely untrue po na wala pong ganong mga moves on his part. He is busy and his time is taken up by reading and studying the case. It's so preposterous na may ganong issue na logically, practically, hindi siya feasible for the meantime or hindi gagawin ng isang matinong politician to do it this early on. At mayan yung mga napangalan ng Senator Judges ay may tugon ba sa isyong ito? Doon sa online article, Gigi, kabilang sa mga napangalanan na kumbinse para nga daw mabuo yung convict VP Sara Duterte ay si Senators Loren Legarda, Mark at Camille Villar, gayon din ang nakakulong na Senator Jinggoy Estrada. Ang naabutan ko kanina bago magsimula yung sesyon ay si Senator Camille Villar. So sinubukan ko siyang hinga ng komento pero maikli lamang yung kanyang sagot. Pakinggan natin ito, Jiggy. Ay, Sen, comment lang, Sen. Yung may ma'am, yung ugong lang na kinakausap daw kayo, ma'am, para makabuo ng 16 to convict. No comment, ma'am? Jiggy, wala pa rin sagot dyan sa issue na yan, Senator Loren Legarda, na magtatatlong linggo nang naka-medical leave, kaya hindi siya pumapasok sa trial at maging sa sesyon ng Senado. Wala pa rin tugon dyan, Senator Mark, Senator Jinggoy Estrada, sa kasong plunder, kaugnay ng flood control scandal. Jiggy. At dahil sa masamang panahon, kaugnay ng impeachment, ay kanselado muna yung hearing. Tinuturing ba nila itong delayed na, Mayan? Tama ka, Jiggy. Aminado si Attorney Reggie Tonggol na delayed na talaga yung impeachment trial. But not significantly naman, Pero kasi, Jiggy, kahapon, na-cancel yung trial. Cancel yung impeachment trial, So medyo behind the sked na. Pero hindi lang yung dahil sa kaliwat kanan o yung sunod-sunod na pagkakansela dahil sa masamang panahon yung nagiging dahilan kaya delayed na yung impeachment trial, kundi dahil may mga witnesses na hindi ine-expect na medyo matagal yung pagsalang sa witness. Yung huling si Attorney Wamil at Saylin Del Campo, pareha silang kumain ng 3 araw sa witness. Sabi ni Attorney Tonggol, nung finormulate yung calendar, which is 31 days, pinakamahaba, sa lahat ng articles of impeachment na gugugulan sana ng panahon para sa presentasyon ng prosekusyon, ang pinagbasehan ng calculation dyan ay 26 na may konting leeway na. Pero dahil nga merong kumakain ng 3 araw sa witness stand and then ito nakakancel pa, technically wala na yung kumbagang buffer nila tungkol dyan. Gayon man, sinasabi ni Attorney Tonggol walang dapat na ikabahala dahil nag-uusap-usap yung mga senator judge ngayon bagamat wala pa talagang mismong final. May mga options sila yung patatagalin or i-extend yung oras ng impeachment trial. Sa ngayon kasi, Jiggy, ngayong umaga siya nag-uumpisa, 10 a.m., maximum of 5 to 6 hours lamang sila, Pero kung gagawing hapon, kasi may mga ganyang proposition yung ilang mga senator nagsabili, kung pwedeng maging tusawa, meaning umaga yung sesyon and then kung hapon 2 p.m. pwedeng hanggang 10 or 11 p.m. kung talagang gusto nilang makarami ng witnesses na mapepresenta at mako-cross-examine. Nariyan din magkaroon ng Thursday, Friday at hanggang weekend para lang to make up for the losses dun sa mga nakanselang trial dates. Pero ang hindi raw nila talaga kinoconsider sa ngayon yung online trial. Kasi ang sinasabi ni Attorney Tonggol Jan Jiggy, kahit naman yung mga regular courts, hindi basta-basta nag-grant ng online trial. Dapat yan sa mga extraordinary talaga, and then magpa-file pa ng motion sa court bago yan payagan. And logistically, hindi rin ganun kadali na kasi sinasabi na Attorney Tonggol, ang daming participants na involved dito. Prosecution, defense, senator judges, and then yung witnesses. So hindi ganun kadaling pag-usapan yung sinasabing online trial. Pero so far, may mga options silang pinag-aaralan to make up for the loss. Jiggy, may in the weeks to come na posibleng maging dahilan na baka makansela ulit yung mga impeachment trial dates. Jiggy.
At may payag na ba si VP Sara sa tinatakbo ng paglilitis sa kanya? Umaasa ang Vice Presidente J. yung impeachment trial laban sa kanya dahil nasa konstitusyon naman daw talaga na sana maging mabilis yung proseso na yon. Gayunpaman, ang sinasabi niya, hindi naman mapapabilis yung trial kung haharap pa siya sa paglilitis dahil sapat na raw na meron siyang mga abogado or team of lawyers na humaharap naman sa araw-araw o sa lahat ng mga pagkakataon na merong narito ang Duterte. Ang gusto lang sana namin ay mapabilis yung proseso dahil hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo ba may ginawang masama, hindi ba totoo yung mga akusasyon. So dapat mabilis yung proseso kasi nga, diba, sa ating konstitusyon nandyan yung speedy administration of justice. Jiggy, yan muna ang latest sa impeachment trial. Wala akong mabibigay na day sa'yo kasi nga kanselado. Yan muna yung latest. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa Senado. Posibleng hindi na isalang ng prosekusyon bilang testigo sa impeachment trial ang nagpakilalang bagmanoo ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Ayon kay Lead House Prosecutor Jervy Luistro, parte pa rin ng witness list ng prosekusyon si Madriaga. Pero depende pa raw sa mga magiging testimonya ng ibang testigo ang pagsalang ni Madriaga sa witness stand. Posible kasing hindi na raw nila kailanganin ang testimonya ng umano'y bagman ng bise. Pero para sa depensa, may tuturing daw na advantage ang pagharap ni Madriaga bilang testigo. Posible pang araw siyang maging star witness para sa defense team. If the prosecution presents Ramil Madriaga, it's their funeral. Kasi kakatayin yan sa cross-examination ng defense team. Susunod, Philippine Air Force iniimbestigahan ang paggawad ng parangal sa mga reservists. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Inimbestigahan na ng Philippine Air Force ang issue kaugnay ng paggawad ng military award sa reservists. Ayon sa Air Force, seryoso nila pinag-aaralan ang mga proseso kaugnay nito. Masusi na raw nilang sinisiyasat ang kanilang records at promotion boards. Kung mapatunayan mang may irregularidad o paglabag sa kanilang polisiya, ay tsak na may mananagot. Sinabi ito ng Air Force kasunod ng pambabatikos ang ilang netizens sa paggawad ng military awards at badges kay dating Congressman Mikey Romero. Yan ay matapos ang pagkumpirma ng Commission on Appointments ng ranggong Brigadier General sa dating kongresista bilang military reservist noong isang linggo. Nauna nang ginit ni Romero na kusang binigay sa kanya ang mga parangal at hindi niya hiningi ito kahit kanino. Inaasang ihina sa mga susunod na araw ang mga pag-ulang dala ng habagat. Patuloy namang binabantayan ng pag-asang 3 bagyo sa paligid ng Pilipinas. Kabilang dito ang bagyong Neneng na nasa loob ng PAR. Nasa ilagang bahagi ito ng Batanes at kumikilos palayo ng bansa. 2 bagyo naman ang nasa labas ng PAR. Hindi tatama sa lupa ang mga bagyo pero hinihila nito ang habagat. Patuloy na uulanin ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pabugso-bugsong ulan din ang mararanasan sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Samantala, pumunta si Pangulong Bongbong Marcos sa tanggapan ng MMDA para alamin ang epekto ng matinding ulan. Ayon sa impormasyong binigay sa Pangulo, 201 millimeters ang ulang binagsak sa Metro Manila noong Lunes. Halos kalahati daw yan ng ulang dala ng Bagyong Ondoy noong 2009. Halos 2 milyong pamilya naman apektado ng masamang panahon. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.